Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Itong araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat na mga nagsisikap na makasunod sa kalooban ng ating Elohim. Nawa po'y bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa oras nito, sa oras ng inyong panunood, pakikinig sa videong ito. So, as usual, sa araw ng banal na kapahingahan, tayo'y magbibigay ng encouragement, paalala, gamit ang salita ng ating Elohim na siyang magagamit natin upang mas mapatatag pa, mas buti pa ang ating pagsunod sa ating alayam, sa ating Elohim. Hindi ko masasabing I am perfect to do these things, but I am hoping na kahit sa kunting bagay tayo'y makakatulong sa pagpapaalala sa bawat isa sa mga nararapat nating gawin. At ako'y magsasabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, na ako man mismo sa mga tinura natin dito sa ating videos, sa mga videos, hindi ko ini-exempt ang aking sarili sa mga salita na ating nabibitawan o naibibigay sa bawat isa. Ako mismo ang unang kumbaga tatamaan sa mga sinasabi natin dito. Bakit? Dahil nga ang salita ng ating Elohim ay para sa lahat, walang sinisino. So, sa araw nito mga kapatid, ating pagninilay-nilayan at tatalakayin ang isa sa mga tinuran dito sa Book of Romans chapter 12 verse 2. Dahil sa ating nakikita, this is applicable to us and for us to these present days, in the last days of the end times, ika nga. Dahil mas intense ang hatak ng kamunduhan sa ngayon. Even before, I really believe. But in our generation, in this time, masasabi nating intense dahil nakikita na natin ang mga bagay-bagay na naobserbahan natin ang mga bagay-bagay na hindi na karapat-dapat sanang gawin ng tao, ngunit ginagawa pa rin. Kumbaga, na ibabalik ang kapanahunan kung saan nakikipag-deal si Abraham sa ating Elohim sa panahon ng Sodom at Gomora, sa Sodoma at Gomora. Kung ano na ang ipinakita na pamumuhay, attitude, character ng mga tao sa lugar na yun. Na kahit si Lot na nakaka-witness ng mga kababalaghan, na miracles and wonders from the Almighty, ay unti-unti na ring nabibigatan, unti-unti na ring hinahatak sa pamumuhay kung saan siya nakatira. Kaya nga dumating ang punto na napupuno na
nasa bingit na ng ah, katapusan ng pagbibigay ng ating Elohim ng sa sinasabi namin dito sa Bisaya, luyos. Kumbaga nasa dulo na ng kanyang pasensya ang ating Elohim dahil sa ginagawa ng tao sa kapanahunan ni Abraham at ni Lot. Kaya nasasabi nga ni Solomon na kung ano man ang mga pangyayari noon ay ganun pa rin ang pangyayari ngayon. Kumbaga paulit-ulit lang, magkaiba mang panahon pero magkaparehong sitwasyon. Kung noon, kung ano man ang kinagagalit ng ating may likha, ng ating Elohim sa mga tao doon sa Sodoma at Gomora, sa kanilang mga iniasta, sa kanilang mga gawain, nauulit at nauulit sa ating kapanahunan ngayon. Siguro ang iba sa inyo ay nakukuha na kung ano ang ibig kong sabihin, ano ang mga pag-aasta, ano ang uri ng pamumuhay na ginagawa ng tao sa ngayon, na inulit ito ng Misaya sa kanyang kapanahunan, na pinapropisay ng Misaya kung ano ang mga pag-aasta, pag-uugali ng mga tao sa panahong tinatawag niyang end times. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang lalaki ay umaasta na bilang babae, nagta-transgender. Hindi na ginawa ang karapat-dapat at nararapat na gawain. This is a sort of abominations na tinatawag curses, desolation. Bakit? Nung ginawa ng ating Elohim ang tao, maging sa first creation man o second creation ng tao, ginawa niya ang tao na babae at lalaki lamang, walang ibang gender. Babae at lalaki lamang. So ano ang makikita natin? Siguro baka sasabihin, sorry for the word, baka sasabihin ng mga transgender o yung mga bakla at mga tumboy na makakakita sa ating video ngayon, you are discriminating us as a person, as a human being. No, I'm not discriminating you guys. I am only telling the truth. What is the proper, kung ano ang tunay at original na paggawa ng ating Elohim, ng ating may likha sa tao. Kung bakit kayo nagkaganon, kung bakit ang tao nagkaganito, nagkaganyan. Dahil inaabuso niya ang free will na binigay ng ating may likha. Kung sasabihin ng ating mga kapwa na nasa kalagayan ng pagiging bakla o tumboy, kung sasabihin nila sa atin, ganito kami, ganito na kami, ano bang magagawa ninyo? No, it's not like that, kapatid, kaibigan. Meron nga tayong pagpili, meron nga tayong kalayaan sa pagpili. Kaya sasabihin mong, oo nga, may kalayaan tayo sa pagpili, kaya ginagawa ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko na mapipigilan ito. Sa isip mo, hindi mo mapipigilan ang ganito, ganyan. Sa isip mo lang yan. Dahil, ika nga,
Our mind is the battleground between good and evil. Doon nagsimula kay Eva sa unang babae, ay sa pangalawang babae, magawa ng ating Elohim ang pagpili. Pinili niya ang sulsul ng tempter kaysa utos ng Ama. Pinili niyang makinig sa nagsasalita sa kanya in person kaysa nagsasalita sa kanya na hindi siya ang kaharap, kundi ang lalaki ang inutusan o ang kaharap ang sinasabihan ng Elohim, at hindi siya naniniwala sa kanyang asawang lalaki. Diba? Kasi kung naniniwala siya, kung ang kanyang isip, ang kanyang isipan, ang kanyang puso ay nakasentro sa paniniwala sa sinasabi ng kanyang asawang lalaki, makukuha niya sana ang eksaktong utos ng Ama sa kanya, sa kanila. Gets nyo? Pero kasi mas pinili niyang makinig sa tempter dahil sa kanyang pagnanasa, dahil sa kanyang desire. Oo nga, curiosity, isa pa rin yan. Itong curiosity na ito ang isa sa mga nagtulak o magtulak sa isang personalidad na gawin ang mga bagay-bagay, mabuti man o masama. Kaya nasasabi dito sa Romans chapter 12 verse 2 in English version, muna natin basahin ito mga kapatid. Okay. Ito ang nasusulat. Ito ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of Elohim, what is good and will pleasing and perfect. Sa New English Translation natin, dito tayo sa King James Version. Ito ang nasusulat. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, and ye may approve what is that good and acceptable and perfect will of Elohim. So yun ang nasasabi. Paano? Sa Tagalog, huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonang ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng alayang. Maraming tao ang nagsasabing, lalong-lalo na in the New Year's Eve or the New Year's approaching. May mga taong nagsasabi, may mga naririnig tayo kahit noon pa man, mas noon ito, noon pa man, around 80s, 90s, madalas pa natin na napapakinggan itong sayings na sinasabi, I will make my new resolution. Gagawin ko ang pagbabago sa bagong taon.
paano nga magbago ang ating pamumuhay. Paano natin nga babaguhin ang ating pagkatao. Okay. So bago tayo dadako sa kung ano man ang pinakabuod ng pagbabago, paano nga magbago ang isang tao kung hindi siya mismo ang gagawa nito. Sabi nga dito, huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonang ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ibig sabihin, dito tayo muna. Ito ang ating babaguhin muna. Yung ating pananaw. Ang ating isipan. Paano natin mababago ang ating mga sarili kung ang ating kaisipan, ang ating mga iniisip ay hindi na bago? Una sa lahat, iniisip natin gawin ang mabuti, pero ang nasa isipan mo gagawa ng kabastugan, ng kasamaan. Paano natin gagawin ang pagsunod sa salita ng ating alahayam kung ang iniisip natin ay pagsuway, rebellion sa kanyang salita? Di po ba? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, bakit ko ito nasasabi? Dahil ako man sa sarili ko, I was experiencing, na-experience ko ang ganito, ang ganyan. Kaya nga ang author ng epistle na ito na si Pablo, sinabi niya sa ibang mga talata, sinabi niya sa mga kapatiran sa kanyang sulat, na alam niyo, ako man sa aking sarili ay naitatanong ko nga sa aking sarili, na naobserbahan ko na ang karapat-dapat at nararapat kong gawin ay hindi ko nagagawa. Ang ginawa ko na hindi karapat-dapat na gawain ay siyang aking nagagawa. Bakit? Because, again, pinapaalala natin that we have a dual personality. And again, pinapaalala natin bilang mananampalataya, bilang spiritual at physical, nakakaharap tayo palagi, araw-araw, ng isang digmaan. Kaya nga, dito sa bagong tipan, sinasabi ng mga apostolis that our battle is not against flesh and blood, but ang ating pakikipagbuno ay spiritualidad between the principalities of this world. Kaya bilang mananampalataya, kailangan muna nating maiintindihan that we are a spiritual being with a human body, with a corruptible vessel. That is why in our minds there are some situations, there are some things na parang sorry for the word, parang mafe-feel natin, madadama natin na there is a battle between good and evil. I believe you agree me
this way. Dahil I don't think so na hindi nyo nararanasan na may pagtatalo. May pagtatalo sa kaloob-looban mo, sa iyong isipan. Gagawin ko ba ito? Hindi. Ito ang gagawin ko. May magsasabi sa isang banda, huwag mong gawin yan. Diba? Dahil nga tayo ay dual personality. Dalawa ang ating pagkatao. Spiritualidad at mortalidad. Kaya kailangang maisubdue natin. Kailangang mas magapi ang makalaman, ang mortalidad sa spiritualidad. Bakit? Dahil kung ang mamumutawi sa ating pagkatao ay ang mortalidad, ang magagawa natin temporal, for temporal things lamang. Kaya nga ang iniisip natin, fame, pleasure, treasures, kwarta, pera, money. Kaya nagpaalala ang kasulatan. Money is the root of all evil. Ang pera naman ay, ang pera mismo ay hindi siya ang masama. Malinaw sa atin yan. Ang lahat ay nangangailangan ng pera. Bakit? Ito ang ginagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Walang taong hindi nangangailangan ng pera sa ngayon. Sa ating kapanahonan ngayon, walang taong hindi nangangailangan ng pera. But be renewing of your mind. Yun ang sinasabi sa talata nating tinatalakay. Baguhin natin ang ating pag-iisip patungkol sa pera. Baguhin natin ang ating kaisipan patungkol sa paggamit ng pera. Paano natin gagamitin ang pera na hindi siya ang magiging root of all evil? Maraming magagawa ang pera na ikakabuti sa pamumuhay ng tao. But if we are not doing good, or by renewing of our mind, na sinasabi ng ating Misaya kay Attorney Nicodemus na you must be born again. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. Isa yun sa significant na sinasabi ng ating Misaya. By renewing of our mind, our mindset is not for the world. Our mindset is for the divine things. Yun sana. Ang nangyayari, ang nasa ating kapaligiran ngayon, ang nasa komunidad natin ngayon, even me, I am not exempted. Sabi ko nga, minsan na may kadalasan, nakukurap tayo sa environment natin. So that is why the word of our Elohim, through the disciples, through the prophets, ay nagpapaalala sa atin.
Kaya nga si Solomon nagsulat. Kailangan natin ang wisdom. Kailangan natin ang knowledge. Saan ang gagaling ang wisdom and knowledge? Comes from our Elohim. Comes from our Creator. Sa ating may likha ang gagaling ang karunungan, ang kaalaman. Kaya kung hindi natin ipoperso, hindi natin kakamtan ang kaalaman, ang karunungan na galing sa ating may likha, ang kaalaman ng kamunduhan ang mamumutawi sa ating isipan, sa ating pagkatao. Some people desiring that na magiging maayos o magiging tatawagin natin maayos na tao sila. Some of us desiring na magiging better man tayo in good ways. Yes, I believe. But paano? Paano natin? Paano natin magawa ang kabutihan kung ang namumutawi sa ating isipan ay ang attitude, ang karakter ng oposisyon, o ang mamumutawi sa ating isipan ay ang kamunduhan, the temporal things. Paano natin mababago ang ating isipan? Dito sa sinasabi, sa binasa natin. Huwag nating iayon ang ating mga sarili kung ano man ang gawi, kung ano man ang pamumuhay sa kapanahunan ito. We have the ability to determine what is good and evil dahil invade na ito sa bawat isa sa atin, dahil nga tayo'y kaliwat, descendants of Eve. Diba? Nung pagkain ni Eve at ni Adan, sa bunga ng ipinagbabawal ipinagbabawal talaga yun na kakakainin nila. Baka masasabi ninyo mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi ba kinain ni Eve ang fruit of the tree of to know good and evil, wala silang karunungan. Mali. Oo. Magkakaroon pa rin ang tao ng supernatural na karunungan pa kung sila ay sumunod sa ating Elohim, sa ating alahaya. May iba pang mga tao na nagsasabi, magsisigwi muna tayo. May iba pang mga tao, mga namimiluso po, na nagsasabi, ay kung hindi sumuway si Eva at si Adan sa utos, wala tayo ngayon dahil hindi sila magkaanak, hindi nila matutuklasan na magkakaroon ng intimacy between male and female. Mali pa rin.
Dahil ang disenyo ng ating layam ng ating Elohim, unang-una pa lang sa first creation, sa Genesis 1, sinabi na niya, go to the world and multiply. At ganun din ang magagawa nila ni Adan at ni Eva in a proper time. Kaya kailangan mga kapatid, kailangan mga kaibigan na sa ating pamumuhay bilang nasa mortalidad pa tayo, kailangan nating mabibigyan ng mas malaking porsyento ang ating espiritualidad. Bakit? Dahil kung ito ang mauuna natin, na yan ang sinasabi ng ating Messiah sa Matthew 6:33. Seek first His kingdom, His kingship, and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Wala tayong hahanapin pa. Ano ang ibig sabihin ng ating Messiah noon? Sa ating in my humble understanding, mga kaibigan, mga kapatid, sa sinasabi niya dito na seek ye first His kingship, His kingdom. Unahin muna natin ang spiritualidad. Uunahin muna natin ang kanyang kalooban. Dahil kung unahin natin ang kanyang kalooban, ang regulasyon ng kingdom, ang kanyang pamamahala sa kingdom, wala na tayong hahanapin pa. Things are follows. Lahat ng mga pangangailangan natin nandiyan na. Kaso ang nangyayari sa tao, mas binigyan niya ng una na prioridad ang kanyang abilidad, ang kanyang kakayanan. Dahil siya, ako na good ni, ako na to, kayang-kaya ko to, I am better, I am a better man, kayang-kaya kong magagawa ang ganito, ang ganyan. The more na mag-iisip tayo ng ganun, the more na nasusok tayo sa kamunduhan. And the more we experience failures, the more we experience disowned, the more we experience anxiety, worries in life. But if we lead our life on Him, life becomes bitter. Bakit? Pangako ng ating Elohim yan. Pinangako na niya yan noon pa, sa kapanahunan pa ng ating mga ancestors. Sige, mag-umpisa na lang tayo kay Abraham. Pinangako na niya kay Abraham at tinutupad niya nung sinunod ni Abraham ang kanyang mga utos, ang kanyang direksyon. Tinutupad ng ating Elohim ang kanyang pangako kay Abraham na gagawin siyang the father of many nations. Tinutupad niya na si Abraham ay na magiging ulo at hindi buntot. At patuloy na tinutupad
ng ating Elohim ang kanyang pangako sa tao. Kahit na ito'y nag-failed, siya'y patuloy na nagbibigay ng remedy upang makabalik lamang ang tao sa kanyang orihinal na disenyo sa pamumuhay at buhay ng tao. So let us think, brethren, friends, for this single verse na ating binasa ngayon, na ating tinatalakay ngayon. Paano natin babaguhin ang ating kaisipan? Paano natin mababago ang ating mga sarili? How to renewing our mindset? Simply as what the Messiah taught us. Kung ano ang mga tinuturo ng Messiah sa atin. Nasa bagong tipan tayo, di ba? Sabi nila. At kahit babalik tayo sa kapanahunan nila ni Moses, nila ni Abraham, ganun pati ang itinuturo. Sundin ang instruction. Paulit-ulit, pabalik-balik tayo na nagpapaalala. Walang successful, walang winner, walang nagwawagi nang hindi sumusunod sa mga tuntunin. Simple as that. So ito ang gagawin natin. Hindi lang kayo, tayo, ako, ikaw. Yun ang gagawin natin. Sumunod sa lituntunin ng ating Elohim. Sinabi dito, ay kapatid, si Pablo lang yan. All scriptures is our Elohim's breath. Lahat ng mga nakasulat dito pinapahintulutan. Although sinasabi or tayo'y naniniwala na may mga corrupted wordings na nagaganap, pero nalalaman at malalaman naman natin ang corrupted wordings. Yung hindi naaayon sa Torah, yung hindi naaayon sa kalooban ng ating Elohim, that was corrupted wordings. But if the wordings are in line sa kalooban ng ating Elohim, are in line to the will of our Elohim, hindi yan corrupted. The Spirit of our Elohim will confirm to our spirit. Yan ang magtuturo sa atin, yan ang magsasabi sa atin kung ito ay totoo o hindi, kung ito ay palamuti lamang sa mga pagsasalita ng mga nagsasalita o hindi, or sa kanyang sarili lamang. Diba? Ganun lang kasimple to determine kung ito ba ay corrupted or hindi, piki o hindi, totoo o piki. Ganun lang kasimple. Pero itong tinatalakay natin, sinasabi natin dito, binabasa natin dito sa Romans 12:2, I don't think so. It is corrupted wordings. Bakit? Kalooban ng Ama eh. Kung susuriin natin, kalooban ito ng Ama. Ito pagsabi ni Pablo na huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonan ito or sa kamunduhang ito, sa mundong ito, sa mga gawa ng mundo ng kamunduhan. Sa halip,
ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan, na hindi tayo susunod sa urog, sa gawi, sa kaisipan, sa gawa ng kamunduhan. Bakit? Ano ang gawa ng kamunduhan? Kahalayan, kawalang respeto, kasinungalingan, kabuloktutan, pagkukunwari. Babasahin nga natin ang Galatians mga kapatid, para makita natin kung ano ang kamunduhan. Okay. Verse 19 ng Galatians chapter 5. Ngayon, ang mga gawa ng laman o ang kamunduhan ay nahayag ang mga ito. Ito ay ang mga pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, mga pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa puot, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga pagkainggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon, at mga bagay na tulad ng mga ito. Di ba? May sinasabi pa ang mga apostolis ng ating Misaya. Hindi lang si Pablo, hindi lang si Pedro ang nagsasabi na ang kaisipan ng kamunduhan ay nagdadala ng wakas, nagdadala sa atin ng kapahamakan. So by renewing our minds, do not be conformed to this present world. Ano ba ang mundong ito ngayon? Ano ba ang nasa ating kapaligiran? Pagkapuot, pagkakampi-kampi, maritisan, chismisan. Kalooban ba yun ng Ama? Kalooban ba ng Elohim? Backbiting, kalooban ba ng Elohim? Pride, kalooban ng Elohim? Hatred, kalooban ba ng Elohim? Kabaklaan, kalooban ng Elohim? Katumbuyan, kalooban ba ng Elohim? Na makikipagrelasyon, babae sa lalaki, mag-aasawa, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sasabihin ba natin, it's okay brother? Wala tayong pakialam sa kanila. Kalooban ba ng Elohim na hindi natin pakikialaman, hindi natin pagsabihan ang mga taong nalulung sa masasamang pita? Ay hindi na sila makinig sa atin. Subit kung hindi sila makikinig sa atin. Pagpili nila yan. Kaya nga sinasabihan ng ating Elohim si Prophet Ezekiel as a watcher. Sinabihan niya, hoy, anak ng tao, ito ang sasabihin mo sa bayan ni Israel. Sabihan mo ang masasamang tao
Sasabihin mo sa kanya ang kanyang mga masasamang ginagawa upang siya makapagbago. Kung hindi, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang dugo ay accountable. I-account ko sa iyo. Accountable ka dahil hindi mo siya sinasabihan. Ngunit kung ang taong masama ay sinabihan mo sa kanyang pagkakasala at hindi siya nagbago, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo, you are free from accountable. Sabihin mo, kapatid, kaibigan, na hindi ako si Ezekiel, hindi ako prophet. But if you know the truth, you have the responsibility to your brothers and sisters in sa laman, sa iyong kakilala, sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa. Kung hindi sila makinig, bahala sila. So be it. Di po ba? Ngunit tayong mga nabuksan ang kaisipan, nabuksan ang mga diwa natin sa katotohanan, sa buong katotohanan. We have the responsibility to tell them the truth. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, minsan nagigilt ako sa aking sarili, nagigilt ako, lalong-lalo na kung may namatay na kakilala ko, mga kaibigan ko, na hindi ko nasasabihan, na i-share sa kanila ang invitation ng ating Ama na pagbabago. Nagigilty ako. Iba ang pakiramdam ko. Ewan ko. But I feel it. Kaya naisip ko tuloy na dahil sa aking kapabayaan, dahil sa takot na baka mapupulaan tayo na magsasabi, bakit ka ba nagsasabi sa akin ng ganito, ganyan? Ikaw naman di ba? Yun ang una kong maiisip. Ngunit hindi pala yun hadlang na sasabihin natin sa kanila, sasabihin natin ang buong katotohanan, kung ano ang plano ng ating Elohim sa tao, kung ano ang na-experience natin, kung ano ang iniutos ng ating Ama sa atin. So this way, masasabi natin na hindi natin nakukonform ang mga pag-iisip sa mundong ito, dahil ang kaisipan ng kamunduhan ay walang pakialaman. Di ba? Walang pakialaman, sabi nga. Ika nga sa karamihan, walang pakialaman. Kung ano ang gagawin ko, wala ka ng pakialam doon. Maging kapatid man natin sa laman, mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin. Yun ang palagi natin napapakinggan. Ngunit nung nag-uusap nga kami ng isa sa ating mga kapatid, sabi niya, nakakarindi lang, kapatid. Kumbaga lang ba sa damdamin na hindi tayo papakinggan. Kumbaga na tayo, na distract or parang na disappoint.
Nadi-disappoint tayo. Kaya sa pag-uusap namin, we come out na bahala sila kung hindi sila makikinig. Basta nasasabi natin ang panig natin na nakakaalam, na nalalaman ang kabutihan ng ating kalayam, ng ating luhim. So, hopefully mga kapatid, nakakapagbigay na naman tayo ng paalala, encouragement sa bawat isa. By renewing of our minds, our thoughts, our attitudes begins to ourselves. At kailangan natin itong ipurso. Kailangan natin itong tindigan. Tayuan. Isa sa mga sinabi ng author ng kasulatang ito, ng epistle ni Paul, sabi niya, looking into the Messiah, the author and the finisher of our faith. In Book of Hebrews pala. Hindi na si Paul ang nagsulat nun. Looking into the Messiah, the author of our faith. The author and the finisher. Not only the author, but the finisher of our faith. Ang sinabi pala ni Pablo sa kanyang isang sulat na tingnan nyo ang mga bagay na nasa itaas, hindi yung mga bagay na nasa baba. Ibig sabihin, the divine nature of our Elohim must we looking for. We look up the divine nature of our Elohim as we created us as His image, after His likeness, upang mabago natin ang ating kaisipan. Hallelujah. Once again mga kapatid, happy Sabbath, and nawa po'y patuloy ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng guidance sa ating pamumuhay. Patuloy na nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Ama at nag-aantay sa pagbabalik ng ating Misaya o pagpamahalaan tayo dito sa mundo. Hallelujah. Be blessed, Baruch, sa ating lahat. Shalom, and I love you all.